Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagbabloggs nga po ko ng iba't ibang uri ng halamang gamot. Nagtuturo din po ko ng tips tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng halamang gamot na natural. Ganon din po, nagtuturo din po ako ng vlogs sa iba't ibang uri ng sakit. Anong pwedeng kainin, anong pwedeng inumin, anong bawal kainin, anong bawal inumin, at anong bawal gawin araw-araw na habit para maiwasan natin yung pagkakasakit na hindi dapat nating matamo o matamasa ang pagkakasakit kung maiwas tayo sa mga sakit na ganyan. Sa tulong ng channel nito ay natuturuan ko po kayo na umiwas sa mga sakit at matutunan niyo yung mga bawal kainin, bawal inumin, bawal gawin araw-araw para yung sakit hindi na natin ma-encounter. Yan. Bago ko po umpisan, maraming salamat nga po sa all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo pa pong mag-grow. At marami po natin matulungan na nangangailangan nating mga kababayan na mahirap. Sa tulong ng channel nito ay sa gilid ng bahay nila, sa mga tabi ng kalsada, may nakukuha silang mga natural na gamot na halaman na panggamot sa sakit nilang matagal na at bago pang sakit. Maraming salamat din po sa all subscriber, all viewer. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po ay patuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo pa po mag-grow. At ito po masaya po ako ngayon kasi meron na akong 492 subscriber. Thank you po sa inyong lahat sa pagtitiwala sa channel ko. Dahil po sa inyo ay madami na yung subscriber ko. Masaya na po ako niyan na ganun kadami yung aking subscriber. Maasa ako na marami pang mag-subscribe. At ngayon po ang 80 tips tutorial ko ngayon. Di ba panahon ngayon ng summer? Ito po yung tips tutorial ko sa inyo, mga sakit na maiiwasan natin kapag summer, na usong-uso ngayong summer na sakit na yan. Mga hindi natin dapat gawin kapag summer para iwas tayo sa sakit. At may mga protection tayo sa katawan natin para makaiwas tayo doon sa mga sakit na kinaharap natin kapag panahon ng summer. Tips number 1, usong sakit kapag summer, sore eyes. Diba usong-uso yan, lalo na sa mga bata. Kapag summer, usong-uso yung sakit na sore eyes. Yan. Ang kailangan kapag may sore eyes ka, maligo ka lang araw-araw. Huwag mong kukusutin yung mata mo para hindi yan lalo lumala o ma-infeksyon. Na-infeksyon yan kung kusot ng kusot ka sa mata mo. Siyempre papasok yan ang alikabok. Kung matilos pa yung kuko mo, may infeksyon talaga yan. Kung madumi, o papasok yung mga bakterya sa loob ng mata mo. Kaya kapag may sore eyes, palagi kayong maligo. Tapos kumonsulta kayo sa doktor kung ano yung pwedeng iresita sa inyo kung may sore eyes kayo. Yan po yung tips number 1. Tips number 2, uso din kapag summer, chicken pox. Alam mo yung chicken pox, bulutong tubig. Yan. Lalo na kung ikaw ay hindi nagkaroon ng bulutong tubig nung bata ka pa, pwedeng magkaroon ka ng chicken pox or bulutong tubig kahit matanda ka na. Kasi nung bata ka pa, hindi ka tinubuan. Kung doon sa bahay ninyo o doon sa trabaho ninyo mayroong may chicken pox o bulutong tubig, ang mangyayari niyan, mahahawa ka nun. Then kahit saan parte ng katawan mo, pwede kang magkaroon ng chicken pox. Pwedeng sa mukha, pwedeng sa katawan. Ang gamot po dyan, maligo kayo ng araw-araw kasi kapag may chicken pox kayo, may alikabok, siyempre lalabas ka sa alikabok. Lalong dadami yung chicken pox mo kapag may sakit ka na ganyan, lalo kapag summer, malikabok, papasok yung mga dumi, lalo na ang chicken pox kasi kapag siya ay napabahaw na o nanunuyo o pagaling na, nabubutas-butas siya, lalo na pag kinutkot mo na ko. Kapag may chicken pox kayo, itong gawin niyo, maligo kayo araw-araw. Dapat malinis kayo sa katawan. Then huwag kayong maglalabas sa bahay kasi kapag may chicken pox ka, hindi kayo papasok sa trabaho, lalo na hindi ka pwedeng maggala-gala kahit saan kasi nakakahawa ang chicken pox. Kaya sa bahay ka lang, palagi kang maligo 3 times a day. O, diba? Para yung mga germs maiwasan mo. Tapos yung sugat mo sa mukha o sa balat, lalo na kung
bahaw na o patuyo na o pagaling na yung sugat mo kapag naliligo ka 3 times a day. Madaling gagaling ang sugat po ninyo kapag kayo ay naliligo 3 times a day, lalo na kung chicken pox nga gagaling na o pagaling na o paigi na. Yan po yung tips number 2. Tips number 3, pusong sakit kapag summer, ubo, sipon. Alam nyo bakit? Yung ubo saka sipon, siyempre, di ba, pag madaling araw, super lamig. No? Naranasan ninyo, di ba, ngayong panahon na to? Mula December, January, February, grabing lamig niyan. Di ba nakakatamad gumising? Pag gising mo, tutulog ka ulit sa sobrang lamig. Kahit may kumot ka, kahit may jacket ka, sobrang lamig talaga. Magmedyas ka. Magmedyas ka, magjacket ka. Yung lamig, hindi mo masyado mararamdaman kung makapal yung jacket mo o nakamedyas ka. Kasi, yung lamig po, alam niyo ba yung lamig kung saan nagagaling parte ng katawan, saan nagmumula? Sa paa. Alam niyo bakit? Doon yung bumula sa paa ninyo, ang lamig, tapos sa akit sa katawan ninyo hanggang sa ulo. Doon, mararamdaman ninyo yung buong lamig, ya, di ba? Kaya kung may medyas ka, di ba, hindi mo masyado ramdam yung lamig sa buong katawan mo. Example, sumakay ka sa bus na aircon, papunta ka sa probinsya. Subukan mong huwag kang magmedyas, nakasapatos ka, huwag kang mag-jacket, super lamig, kaligkig ka. Comment, totoo ba? Kung nakamedyas ka or naka-jacket ka, lalo na kung may pandong yung ulo mo, protection yan sa lamig, di ba? Yung nagkakaroon ng lamig, o di ba? Hindi yan aakyat sa buong katawan mo. Doon nagkakaroon na yung, di ba, madaling araw, pag gising mo sa umaga, ang lamig, nakakatamad magligo, di ba? Mag-iinit ka pa ng tubig. Tapos pag out mo sa trabaho, then kahit saan trabaho ka galing, tapos commute ka or nagmo-motor ka, di ba ang init-init? Yun, kaya nagkakaroon ng ubo, sipon, sobrang init sa araw, tapos sa gabi, ang lamig. Ay kung mahina pa yung immune system mo, hindi ka pa kumakain ng mga prutas, mga gulay, mga seafoods, tuloy na yung pagkakasakit mo ng lagnat, trangkaso, doon napapasok yun. Yun, kaya po nagkaroon ng lagnat, trangkaso, sa nasabi ko na yun, step by step na yun, doon na po kakaroon na ng trangkaso. Yan. Maiwasan po ninyo yan. Uminom kayo ng maraming tubig araw-araw, kumain kayo ng prutas, kumain kayo ng mga gulay, mga seafoods, then matulog kayo ng maaga. Yun po yung protection dun. Para hindi ninyo ma-encounter kahit ang lamig, kahit ang init. Yan. Kapag ginawa ninyo yung sinabi ko, iwas sakit. Tips number 3 po yan. Tips number 4, kapag panahon din ng summer, ito yung sa mga kababaihan na makinig po kayo. Kasi yung mga babae mahilig ang magpaganda, lalo na kung puputi, flawless. Sa mga flawless po ito ha. Then kahit hindi ka flawless, makinis yung mukha mo, iniingatan mo yung mukha mo. Ito po yung tips ko sa inyo. Kasi yung mga babae gusto din yan sa mga beach. Ito po yun kapag summer, tips number 4. Kapag kayo nasa beach, siyempre ang ganda, nasa wet, sad ka. Hindi mo namamalayan sa sobrang aliw mo, napakainit na pala nung nilalakaran mo. Sobrang aliw mo, nakalimutan mo na sumilong o then ano ba sumilong o may dala kang payong o mayroon kang pananggalang sa sobrang init ng araw kahit nasa dagat ka. Kahit nasa dagat ka, doble yung init yan, sabihin ko sa inyo. Sobrang init ng araw, sobrang init ng buhangin, di ba? Comment, pag nasa dagat ka, mas mainit, di ba? Ang init ng araw, ang init ng buhangin. Kasi yung singaw ng buhangin sobrang init kapag na tatanlawan siya ng araw o nabibilad, lalo siyang nag-iinit ka. Sobrang init sa dagat. Yang sabihin ko sa iyo. Tapos magsuswimming kayo, hindi naman kayo palagi nakalubog yung ulo. Siyempre mukha mo nakautlaw. Pagdating mo doon sa inyo o pag alis mo doon, mga 8 hours ka nakabalad sa araw, pagdating mo sa iyo, nigra ka na. O kung lalaki mo, nigro ka na, di ba? Comment mo kasi, di ba? Tapos nangangaliskis pa yung balat mo. Kasi pagdating mo sa inyo, natamad ka na kasi pagod na pagod ka sa biyahe. Hindi ka nagbanlaw. Iwasan po ninyo na hindi magbanlaw pag galing sa tubig alat. Alam bakit? May asin yung katawan mo, may asin-asin yan. O kung may allergy ka, kung yung katawan may allergy sa may asin-asin, magbabak-bak-bak yan ng puti dahil na mayroong asin nga yung katawan mo, tapos sunog na sunog yung balat mo, pati liig ha,
iitim yan kapag nasa arawan kayo, mga girls. Yan po yung tips ko sa inyo. Iwasan po ninyo magbilad ng bilad sa sobrang alaw ninyo. Punta kayo White Beach, tupis kayo, hindi niyo alam na sobrang init na pala. O siyempre yung face mo ganda o nasunog na, o ay kung paano makita ka ng boyfriend mo, anong nangyari sa'yo, parang galing ka sa pag-uling o galing ka sa ano ba yung nangyari sa mukha mo na wala yung ilang percent ng pagka-flawless mo. Yan, kaya iwasan po ninyo. Kung may protection kayo pang sunburn, magpahid kayo, merong mga lotion na sa pang sunburn, di ba? Yan, maraming mga oil na pwedeng pang sunburn, pero yung bibili ninyo legit o kaya quality, wag yung kung saan pag pahid ng pahid kayo sa mukha. Yan po yung tips number 4. Last tips number 5, ito po sa mga babae rin ito mahilig kasi mga babae magpaganda. Meron din naman ilang kalalakyan. Kung kayo po ay nasa probinsya, di ba, ako nasa probinsya kayo, wala kayong pambili. Ang ginagawa ng mga babae, kumukuha ng dahon ng papaya, tas kukuskusin yung mukha. Kuskus ng kuskus. Alam nyo ba yan? Kung allergy yung balat ninyo sa Makati, siyempre may dagtayan o yung katas ng dahon ng papaya. Kung may allergy ka sa ganun, lalo masisira yung mukha mo kasi kinuskus mo na kinuskus. Ay kung hindi mo alam na may allergy nga yung katawan mo, tapos kinuskus mo na kinuskus yung mukha mo ng dahon ng papaya, hindi nasira yung balat ninyo. Iwasan po ninyo mga girls yung pagkuskus ng pagkuskus na hindi na maresita ng doktor, tapos nakinig-kinig lang kayo sa mga kapitbahay, sa mga kaibigan ninyo, may allergy ka pala. Lalo lumala yung allergy mo, kinuskus mo na kinuskus ng dahon ng papaya. Yan. Ito pa rin po mga girl. Yung sabon sa mukha, saka sabon sa katawan, huwag po ninyong isasabon niya na magkasama. Iba po ang sabon sa katawan, iba ang sabon sa mukha. Alam nyo bakit? Ang mukha natin dapat ingatan, oily kasi yan, oily. May oil yung mukha natin. Mas madumi ang katawan kung kinuskus mo sa puwet, kuskus mo sa kilikili, tapos uli kuskus mo sa mukha. Di ba naranasan niyo yan? Comment, totoo po ba yung sinasabi ko? Yan, iwasan po yan, lalo na sa mga sensitibo o may allergy. Iba ang sabon sa mukha, iba ang sabon sa katawan. Yan po yung tips ko sa inyo. Kasi kung may allergy ka, kung may buni yung kilikili mo, pupunta sa mukha mo. Kung may buni yung puwet mo na kuskus sa mukha mo, lumipat sa mukha mo, na nasira ang face mo. Kala mo gaganda yung face mo kasi kuskus ka ng kuskus paliligo, o di ba? Yan po yung iwasan ninyo. Ito po yun bili kayo ng bili na kita ninyo doon sa komersyal. Oh, maganda pala yun. Oh, dinaalin ninyo kuskus. Tapos nakita mo doon sa kumari mo, nakita mo doon sa classmate mo, katrabaho mo, ang ganda ng kutis, mapula-pula kutis. Pero hindi mo pala alam na meron ka na allergy. Kapag nagkuskus ka ng binili mo, hindi naman legit, lalo na yung binili mo, lalo nasira yung mukha mo. Yan, iwasan po yung ganyan. Kung bibili kayo ng mga pangka sa mukha, kilala na yung mga brand, tapos mayroong konsulta ng doktor na pwedeng gamitin mo yung sabon para sa mukha mo. Tinuturo din po ng doktor yan, bawal yung pansabon sa katawan, iba yung sabon sa katawan, iba yung sabon sa mukha, kasi ang mukha natin sensitibo. Ako po magsabi sa inyo, girl, ganun din po sa boy, mga pangkuskus kung ano-ano, huwag po muna, kasi magtanong ka sa doktor, nakita mo si kumari, nakita mo kung sino, ay maganda ito, kuskus ako para yung boyfriend ko mamaya, lalong mabigahan ito, humabol sa akin. Iwasan po niyo, kumonsulta muna ka sa doktor. May mga doktor naman na libre, magtanong kayo, libre sa mga barangay, sa mga hall ninyo, libre. Mahal na rin kasi yung check up ngayon, may mga libre, pero may mga schedule yung check up. Example, Monday or Wednesday, Friday, ganun. Hindi siya sunod-sunod na araw yan. Okay? At hanggang dito na lang po ang pag-tutorial ko tungkol sa panahon ng summer na nakakasira ng mga balat natin at iba pa
ng sa katawan natin. Yan po yung tips number 5. Boy and girl, iwasan po ninyo kung nagpapaganda kayo, kumonsulta sa doktor o panoodin ninyo yung video na ito step by step. Thank you for watching. I'm Wolby TV. Maraming salamat po sa inyong pag-subscribe. Likes po kayo kung hindi pa nakaka-like. Subscribe po kung hindi pa nakaka-subscribe. I'm Wolby TV. Bye-bye.